ang pista ng mga patay or All Saints Day? Ito ba ay nakabatay ba sa Biblia? Ito ba ay ipinag-utos ng Diyos or ang mga propeta or ang Panginoong Hesukristo at ang mga apostol? Ating saliksikin sa pagkakataong ito kung ano ang dahilan bakit sinasagawa ng maraming tao ang mga ganitong aktibidad. Dahil itong darating na buwan ng Nobyembre 1 at hanggang 2 ay maraming nagdiriwang na kung tawagin ay pista ng mga patay. Paano ba nag-umpisa ang ganitong kapistahan? Mula noong ika-4 na siglo, umiral sa ilang mga lugar at paminsan-minsan pagitan ng isang araw ng kapistahan upang gunitain ang lahat ng mga martir na Kristiyano. Ito ay ginanap noong 13 ng Mayo sa Edesa, ang linggo pagkatapos ng Pentecostes sa Antioch at ang Biyernes pagkatapos ng Pasko ng pagkabuhay ng mga Syrian. Noong ika-5 siglo, si Saint Maximus ng Turin ay nangaral taon-taon tuwing linggo pagkatapos ng Pentecostes bilang pangaral sa lahat ng martir. Sa ngayon ay Hilagang Italia. Ang Camps of Wurzburg ang pinakamaagang umiiral na listahan ng babasahin ng simbahan na itinala noong huling bahagi ng ika-6 o unang bahagi ng ika-7 siglo. Sa ngayon ay Germany ay naglista ng linggo pagkatapos ng Pentecost bilang Dominica na Natali, Sanctorum, linggo ng kapanganakan ng mga banal. Sa oras na ito ang pagganita ay lumawak na upang isama ang lahat ng mga santo, martir man o hindi. Noong ika-13 ng Mayo, 609 at hanggang 610 taon, inilaan ni Pope Boniface IV ang Pantheon sa Roma sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga martir na nag-utos ng anibersaryo. Ang kapistahan ng Dedicatio Sancti Maria Martires ay ipinagdiwang sa Roma mula noon. Iminungkahi na ang ika-13 ng Mayo ay pinili ng Papa at mas maaga ng mga Kristiyano sa Edesa dahil ito ang pitsa ng Romanong paganong pagdiriwang ng Lemuria, kung saan ang mga masasamang loob at hindi makapakali ng mga espiritu ng mga patay ay pinalubag. Ibinatay ng ilang liturgiologists ang idea na ang Lemuria ay ang pinagmulan ng All Saints sa kanilang magkatulad na mga petsa at ang kanilang katulad na tema ng lahat ng mga patay. Inialay ni Pope Gregory III noong taong 731 hanggang 741 taon ang isang oratorio sa Old St. Peter's Basilica sa relics ng mga banal na apostol at ng lahat ng mga santo, martir at confessor ng lahat ng ganap na ginagawang perpekto na nagpapahinga sa buong mundo. Ang ilan ng mga napagkukunan ay nagsasabi na inilaan ni Gregory III ang oratorio noong Nobyembre 1 at ito ang dahilan kung bakit ang pitsa ay naging araw ng mga santo. Sinasabi ng ibang mga napagkukunan na si Gregory III ay nagdaos ng isang synod upang kondinahin ang ikonoklaseng noong Nobyembre 1, 731. Ngunit inaalay niya ang All Saints Oratory sa linggo ng Palaspas noong Abril 12. Pagsapit ng 800 taon, AD, may katibayan na ang mga simbahan sa Ireland, Northumbria, England at Scotland at Bavaria, Germany ay nagdaraos ng kapistahan bilang paggunita sa lahat ng mga santo noong Nobyembre 1. Ang ilang mga manuskrito ng Irish Martyrology of Talag at Martyrology of Oengus na may pitsa hanggang ngayon ay mayroong paggunita sa lahat ng mga santo ng mundo noong Nobyembre 1. Noong huling bahagi ng 700 taon ay nirekomenda ni Alcuin ng Northumbria na idaos ang kapistahan noong Nobyembre 1 sa kanyang kaibigan na si Arno ng Salzburg sa Bavaria. Pagkatapos ay ginamit ni Alcuin ang kanyang impluensya kay Charlemagne upang ipakilala ang Irish Northumbrian Feast of All Saints sa Frankish Kingdom. Minungkahi ng ilang scholar na ang mga simbahan sa British Isles ay nagsimulang ipagdiwang ang All Saints noong ika-1 ng Nobyembre
ng ika-8 siglo upang sumabay o palitan ang pagdiriwang ng Celtic na kilala na Ireland at Scotland bilang samhain. Kinatawan ni James Fraser ang pag-aaralang ito ng pag-iisip sa pamamagitan ng pagtatalo na ang Nobyembre 1 ay pinili dahil ang samhain ay ang pitsa ng Celtic Festival ng mga patay. Sa halip, sinabi ni Ronald Houghton na ang pinakamaagang pinagmumulan ng dokumentaryo ay nagpapahiwatig na ang samain ay isang pagdiriwang ng pag-aani na walang partikular na koneksyon sa ritual sa mga patay. Minungkahi ni Houghton na ang Nobyembre 1 ay isang Germanic tahalip na isang idea ng Celtic. Ang Nobyembre 1 All Saints Day ay ginawang isang araw ng obligasyon sa buong Frankish Empire noong 835 sa pamamagitan ng isang utos ni Emperor Louis the Pius na inilabas sa pagkakataon ni Pope Gregory IV at sa pagsang-ayon ng lahat ng mga obispo na kinumpirma ang pagdiriwang ito noong Nobyembre 1 sa ilalim ng pamumuno ni Charlemagne at ang kanyang mga kahalili. Ang Frankish Empire ay naging Holy Roman Empire. Isang scholar na namuhay noong ika-12 siglo at ika-13 siglo ay iminungkahi na si Pope Gregory VII noong taong 1073 hanggang 85 ay sugpuin ang kapistahan ng Mayo 13 para sa ika-1 ng Nobyembre. Pagsapit ng ika-12 siglo, ang Mayo 13 ay tinanggal na sa mga aklat na liturhikal. Ang All Saints Day octave ay idinagdag ni Pope Sixtus IV noong taong 1471 hanggang 84. Parehong ang All Saints Vigil at ang Oktoba ay pinigilan ng mga liturgical reforms ni Pope Pius XII noong taong 1955. Kung tatanungin natin ang ilang kababayan natin kung bakit tila sinasagawa ang kapistahan ng patay ayon sa ilan, dahil ang sabi nila, ang kaluluwa ng namayapang mahal sa buhay ay patuloy silang ginagabayan. Kung ang Biblia ang tatanungin, totoo ba na sila ay mayroon pa silang magagawa kapag sila'y namayapa na? Ito ang isang talata sa Biblia kapag namatay ang isang tao ayon sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Alam ng buhay na siya ay mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit, ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. At ito pa ang isang patunay ng Biblia mula sa Job 14 hanggang 10. Ngunit ang tao kapag namatay, iyon na ang kanyang katapusan. Pagkalagot ng kanyang hininga, saan man kaya siya pupunta. Maging ang unang aklat ng Biblia sa Henesis 3:19, ito rin po ang ang ating mababasa. Sa pagod at pawis magkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Maliwanag kung saan ang isang patunay kung nasaan ang namamatay na tao mula sa awit 88 hanggang 5. Ang katulad ko ay ang iniwan sa gitna ng patay, animoy nasawi na nananahimik sa kanyang libingan. Aklat ng awit, huli 146 hanggang 4. Kung sila ay namatay, balik sa alabok kahit anong plano nila ay natatapos. Liwanag po ang sabi ng Biblia na wala nang nalalaman ang patay sa anumang nangyayari dito sa ibabaw ng lupa. Kahit pansinin natin kapag tayo ay himbing sa pagkakatulog, alam ba natin ang nangyayari sa ating kapaligiran sa oras na iyon? Di ba hindi? Maski meron ka katabi pagtulog, alam ba natin kung siya ba ay gising o tulog? Lalo na mga patay na tao, wala nang alam sa nangyayari sa ating daigdig. Dahil malinaw sa kasaysayan na gawa o imbento ng mga tao ang mga pistahan ng mga patay. Ang kapistahan ng mga patay ay sinasagawa ng mga reliyon sumusunod. Una rito ay ang Roman Catholic Church, Eastern Orthodox Church, Lutheran Churches, Anglican Communion, Methodist Churches, Churches of the Nazarene, Reformed Churches at mula sa Pilipinas ang Independent Church. Maraming salamat po at mahal na mahal ko kayo. Bye-bye!